school, you'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSBN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we come before you today with hearts full of gratitude and reverence.
acknowledging your presence in our midst. We gather here on the CSBN portal with a shared purpose and a common goal, seeking knowledge and understanding in the spirit of unity and harmony. Bless our endeavors, O Lord, and grant us the wisdom to navigate the pathways of learning with humility and grace. We offer this prayer through the intercession of Mary, the Mother of Wisdom, and all the saints and scholars who have gone before us. In the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Good morning, CSBNians. Good morning sa ating mga loyal viewers. Kumusta po kayo? So, another day, another episode, okay, for the CSBN portal. Okay, so, kasama ko ngayon, of course, ang nagbabalik. Jersey. Okay, kumusta, Jersey? Okay naman po. Maayos naman, no? Kasi sunod-sunod kang 2 weeks na wala ka, no? Alright. So, kasi, may mga events kasi. Kaya wala si Jersey. Right? Okay. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon, Jersey? Yung topic po natin for today is about the Global Warming and Climate Change Consciousness Week po. I see. So, Global Warming and Climate Change Consciousness Week. Okay, so, na naman? Paulit-ulit tong topic na to, Jersey, no? Yes po, pero I think very important po talaga siya na mapag-usapan po. Yes, talaga. Kaya kayo mga learners, palagi natin iisipin, okay? Kaya nga, ulit-ulit itong nagiging topic kasi kapag inuulit-ulit natin, di ba, lagi nating maaalala, di ba? Parang magiging routine na, magiging part na siya sa action natin na, maging maingat, okay? Laging mag-ingat sa mga ginagalaw natin kasi hindi natin alam na nakaka-apekto yun sa environment po natin. Yes, exactly. Sa environment natin. So, yung mga small actions ninyo, makaka-apekto yan sa environment natin. Kaya, palagi, ito yung every year, hindi lang once natin ito pinag-uusapan, no? Itong climate change, global warming, kasi napaka-importante ito. Lalo na ngayong panahon, itong generation natin, ramdam na natin yung epekto, ng global warming, okay? So, Consciousness Week. Ano ba to, Jersey? May alam ka ba dito? Nag-research ka ba? Bakit may ganitong consciousness, para may ganitong celebration? Consciousness Week. Yes po. So, sa na-research ko po, is sineselebrate po siya or ginagawa po siya every November 19 to November 25. And doon na nga po sa pangalan, it's bringing awareness and consciousness about the harmful effects of global warming and climate change po. Ang catch dito, Jersey, ay mismong this is hindi siya international, diba, celebration, pero sa Pilipinas ito. Okay, yes po. Pero na-claim po siya dati nung I think November 2008. Okay, galing ni Jersey, no? Dami niyang alam. Okay. So, 2008, no? Tama, yes, 2008. So, time ni Gloria Macapagal Arroyo ito. Yes po. So, maganda na may ganito proclamation. Proclamation ba ay law? Part na ba ito ng law? Proclamation po. Okay. Galing na Jersey, no? Alright. So, president natin yan. Alright. So, to bring consciousness and effort. Hindi lang para sa, hindi lang government. Yes, okay? Po. But, hindi lang public, kundi part na dito yung sa private, which is itong school natin, di ba? Yes po, yung community po. Yung mismo yung community. Kasi dito nga, sa school natin, meron tayong tinatawag na, CSBN Loves Mother Nature. At alam niyo ba si Sir Junel, ayan, yung technical engineer natin dito. Siya ay nagtatanim. Okay. 'Di ba Sir Junel? Oo, diyan sa taas kung gusto niyo makita yung tanim ni Sir Junel na pechay, ayan, pwede na siyang ma-harvest. Okay? So, good morning, sabi ni Gabriel Colina. Alright, ikaw naman, Jersey? And good morning din po, according kay Charles Andre Apo. Okay, hi, Charles Andre. Okay, for sure, magugustuhan mo tong topic natin ngayon, Charles Andre. Okay, kasi this is about science, which is your favorite, di ba? Okay, so,
mag-review tayo sa science natin. Kahit ako matagal na ako, kailangan ko ding mag-review. Okay, ano ba tong global warming? May alam ka ba dito, Jersey? Kasi I think, Yes fresh pa to sa'yo kasi nag-aaral ka Yes pa, po. may science subject pa kayo. So, ano ba tong nalaman mo about global warming? So, pansin niyo po, di ba, laging magkasama yung word na global warming and climate change. So, yung global warming po is effect po siya ng climate change. Kasi dahil po sa pagbabago ng klima, mas lalo pong umiinit yung mundo natin, leading to global warming po. Yes, exactly. So, basically, yung global warming ay ito yung pag-init. Yes Diba? po. Ito yung pag-init ng Earth. Tama? Yes Oo. po. So, kasi dahil sa mga carbon footprints, yung mga pag-burn ng mga fossil fuels. So, according to my research, Jersey, nag-start itong global warming noong before, yung kasama din yung Amerika. Okay? So, nag-start ito, I think 1800s, ba? Tama? Oo, so, 1800s and then, hanggang sa umabot ngayon na sobrang Yes nag-worsen po, lalo na. pong lumala. Okay, lumala. Okay? So, dati kasi, hindi ba? Mamaya ko na lang i-share. Dapat may pa-suspense tayo. Okay, so yun, umiinit yung temperature ng Earth, okay? At yun ay nagkukos, 'di ba? Sabi mo, naging epekto, nagkukos ito ng climate change o pagbabago ng panahon. Opo. Okay, so ang climate change ay mismong, 'di ba, pag climate ito yung pattern ng Yes po. ng climate natin, yung tag-araw, tag-ulan, spring, winter. Ayan. So dahil sa global warming, nagbago yung pattern. Hindi na siya, kung dati ay predictable, ngayon unpredictable na. Opo. Hindi na natin ma-predict na okay, ngayon tag-ulan, so magtatanim tayo. Opo. So yun yung share ng tita ko dati, yung mga magsasaka dati. Alam nila kung kailan sila magtatanim kasi Opo. alam nila yung pattern kasi ng panahon So kapag pag mga July yung tag-ulan, so nagtatanim sila ng mga ganyan, no? Tama ba, sir? Opo. Diyan na sila nagtatanim, 'di ba, ng palay. Okay? Kasi yun nga, para pagdating ng lang months nag-harvest na sila. Okay, so alam nila, no, kasi may pattern nga Pero ngayon, Paiba-iba na po kasi yung... Opo. alam mo ba, last week ang init? Opo. Lumabas kami ng Sunday. Grabe ang init ng araw, 'di ba? Dapat Yes po. ay malamig ngayon kasi Medyo December. opo. Oo, 'di ba? Meron pa nga tayong kanta ba yun? Or, ang lamig ng hangin ang lamig ng simoy ng hanging amihan. Okay, Opo. 'di ba? So, parang wala na yun kasi yung init na So, okay, nagulat ako kagabi kasi umulan. Opo, umulan diba? po. Umulan siya. Ay, just yun yung ina-expect ko, umuulan. Pero kahapon din ang init Opo. diba? So, nakita nyo yun, yung pagbabago na. I think, napapansin nyo din yun, diba? Na talagang, supposed to be, ngayong December, November, Malamig po talaga dapat. magsa-start na yan Opo. dapat yung lamig. Kasi approaching na nga siya, December, which is, hanging amihan, diba? Hanging po. amihan dapat ngayon So, yan. Okay, so yun yung global, yung climate change learners. Okay? So yun. Ano pa ba? May share ka pa ba, Jersey? Yes po, about po sa global warming, pansin naman po talaga natin na umiinit po siya lalo. Lalo pong nag-i-increase every yearly yung global temperature po natin. A well-known fact naman po by everyone. Okay. So dahil dyan, shout out muna natin to. Shout out daw sa FO, Fear of the Lords. Okay, from Amir Jacinto. Okay. Tsaka shout out din kay Ma'am Imelda Makawili. Ma'am, thank you so much po talaga sa blessing na binigay niyo po sa amin ngayong araw. Okay? So, yan po. Buhay po kayo. Okay. Continue tayo, Jersey, no? Kasi,
gusto ko yung mga gusto ko talaga yung mga trivia, yung Yes mga po. facts na ganun. Kaya join kayo learners, okay? Join kayo sa amin. So here's your question ha. Do you know any factual information or kahit trivia, okay? And then about global warming and climate change, okay? So give at least one. Kung gusto niyo ng marami, sige. Kung ano naman, kung hindi niyo alam, try niyo itanong sa ChatGPT. Okay? So mga factual information. Okay? Tara naman, maano tayo, 'di ba? Kasi kulang lang naman yung ano ko eh. Gusto ko rin malaman kung ano pa yung ibang trivia, 'di ba? Na about global warming and climate change kasi limited lang naman yung information ko about the topic. Yes, Ikaw may alam ka ba, Jersey? May share ka bang fact or chart? Fact? The fact? Yun nga po yung, gaya nga po nasabi ko kanina, every year po, or nag-i-increase po yung global temperature natin. Ever since 1990s po, mas lalo pong tumataas. Grabe, no? Kasi dahil tumataas siya dahil sa industrialization nga. Yes, dahil po. dumadami, lumalakas ba or dumadami yung carbon footprint? So ano ba yung mga carbon footprints na alam mo, Jersey? One of the carbon footprints that I know of po is yung greenhouse gases po na napoproduce. So yung greenhouse kasi yun yung nagpapainit, 'di ba? Yes Yun yung po. nare-release. Oo. Hindi siya nare-release ba or parang nagsistay lang siya sa atmosphere? Nagsistay lang po siya doon, kaya yun po yung nangyayari. Kaya umiinit siya. Opo. So yan yung tinatawag na greenhouse effect, tama? So ito namang information ay nabasa ko ito nangyari to last week ha. Alam mo ba, Jersey, na yung sa Antarctica, yung may iceberg doon na nag-split na. Ay, yes po. Oo, 'di ba binalita 'yan? I mean, it moves away. Parang nag-split at it moves away doon sa part ng iceberg. Okay? So may again, ang gulo ko mag-explain. So may part ng iceberg na nag-split at nag-move away. Okay? Nag-gets mo ba? Parang hindi ko nag-gets yung sinabi ko. Lumayo So, po siya. may part na Yes, po. nag-separate, okay? Sa whole, so may part na nag-separate. Dahil nga, what do you think, Jersey? Sa tingin ko po, it's because siguro natunaw po. Oo, natunaw or yung parang foundation, according to scientists, yung foundation, kasi yung iceberg, di ba, mas malaki yung iceberg pag sa ilalim. Opo. Yung foundation kasi niya ay humihina. Okay, oo. So, nagwi-weekend, kaya yung part noon, may part doon na nakaalis. So, naka-separate, parang nag-move away na split. So, anong effect noon? Ayon sa scientist, ang explanation ng scientist, ang magiging epekto noon is yung mga, of course, alam na natin na dahil sa temperature, ang isa sa malaging epekto din yan ay yung mga nakatira doon, like penguins, yung mga Opo. seal, ay mawawalan sila ng tirahan. Yung breeding area nila, Yes nawawalan. Or yung usual route nila, yung daanan nila, nagbabago. So, may parang disruption. Okay? May disruption sa, nadidisrupt yung pamumuhay ng mga living organisms doon. At alam niyo ba, Jersey, ngayon ko pa nalaman, alam ko bakit ko pa nalaman, na yung yung iceberg pala, ay it contains minerals pala. Yes po. At yung minerals na yan yung parang, pagkain, nag-release daw yan ng mineral, di ba, nag-contain siya ng mineral. Tapos, yung mineral na daw yan, it serves as parang may pagkain din yan sa mga organisms sa ocean. Okay, so yun no, bongga no. So may pala yung iceberg, may purpose po siya. Hindi lang siya basta-basta ice lang, may purpose po siya sa namumuhay po sa ocean natin. Okay, basahin mo yung comment. Shoutout po sa Six Prudence and Understanding kay Sofia Miel Ocampo. Pag mainit po, lumalamig at kung malamig naman po, umiinit po. Oo nga, Sofia. Yun talaga yung climate change. Okay, from Jello Bagay, anong sabi niya? Shoutout po si Elcid Wadins, birthday niya daw po. Happy birthday! Happy birthday, Elcid! From Sir Henry Sorilia. Shout out po sa fourth floor faculty. Yay! Shout out po sa inyo, teachers. Thank you so much po sa panonood po ng TCP. Okay?
Ano yan? Kay Andrea Nicole Labis, the ice in Antarctica melts due to climate change and global warming. Some parts of the earth or the countries will be flooded with water and some dangerous virus will be exposed. Exactly. Thank you for that information, Andre. May naalala na naman ako. Okay. Kasi noong last year, I think, anong tawag sa virus na yun? Sa Siberia yun eh. Ano daw siya? Ang tawag sa virus na yun is zombie virus. Nakakatakot na yan ang zombie virus. So, itong zombie virus, ito yung na-discover sa Siberia. Okay? So, imagine niyo kapag nag-melt yung, yung ice na yun, wherein nandun yung zombie virus. So, kung mag-melt, of course, mag-release siya. So, ano mangyayari? Zombie virus tayo. Okay, so may another, na naman, di ba? Mas deadly pa sa COVID-19 virus. Okay, so imagine that. And also, hindi natin alam yung virus noong, naalala nyo yung Black Plague? Yes po, Alam mo yung sa yun, yung 90s, Black Plague. 80s. Yun yung halos naubos yung population ng Half Europe of dyan. Europe po. Dahil sa virus na yan. So, hindi natin alam, pag nag-meltdown yun, yung ice, and kung nandun sila nag-freeze, ay talagang, ano na mangyayari? Jersey. Ang goodbye world na ba tayo? Okay, so you see, may epekto po lahat ng mga ginagalaw natin. Okay, may epekto yun sa environment, kaya we have to be always mindful. Okay, from Ma'am Juna. Let us all be mindful of what we consume as this creates a carbon footprint. Happy morning to all from the 4th floor. Be with you. Yay! Thank you, Ma'am Juna. Parang kanina ka, andito, Ma'am Juna. Yes, si Ma'am Juna po tumulong po yan sa akin kanina. Okay, thank you po, Ma'am Juna. Alright, so may i-share din ako. Meron pa akong information. Okay, welcome back po sa ating portal. Nasa pangalawang segment na po tayo dahil yung unang segment po ay medyo nagkaroon ng technical problems. Pero hindi po tayo naibalik na. Klaro naman siguro sa inyo. At ang ganda po ng pinag-uusapan po natin kasi pahalagahan natin yung tinatawag nating Climate Change Consciousness Week, no? So, sa global warming. Yan. Yes, sir. At syempre, ang ganda po ng ulit, yung mga kasama ko rito, no? Sige. Salita. So, good morning po. Kami po ulit yung host po dito. Robin Ramirez po from 10 Agility. Good morning po. Dito na naman po ako ulit. Shernadette Latinaso from 10 Empathy. Okay, so ngayon, connected din po ito at kanina bago nag-end yung segment 1 ni Ma'am Charmaine, mayroon pong magandang message or yung comment ni Ma'am Maya Juna, no? So sabi niya, let us be mindful of what we consume as this create a carbon footprint. Happy morning to all from the 4th floor. Be with you. 4th floor, nandun na ating mga kaguruan. Ano? At sige, basa, share Nadette? So, galing po from Chanel Ann Roque, one fact about climate change, it causes extinction to one or more species. Ayan po. Tama. Again. Go ahead. So, from La Romero po is, according to my research, global warming is though to be the cause of the extinction of over 1 million species and the loss of biodiversity. Okay, so sa usaping global warming, no, at climate change awareness,
Napakahalaga sa kasalukuyang panahon. Kaya nga ito pahalagahan natin. Yung una, yung pangangalagap sa kalikasan. Pangalawa, pangangalaga sa kalusugan. At ang pangatlo ay pang-ekonomiyang epekto. At pang-apat, pangkalahatang kapakanan. So ngayon, start tayo doon sa pangangalaga ng kalikasan. So ano po yung may papayo at siguro sa mga viewers po natin, ano po yung makukontribute po natin para sa pangangalaga ng ating inang kalikasan. So ganon, para basahin namin ng inyong mga comment. Ano po ang mga naiisip nyo ngayon na maaring makatulong tayo sa kalikasan. At siyempre, pag-uusapan natin ano po yung kahalagahan, yung pinag-uusapan natin ngayon, bakit kailangan natin tugunan yung global warming at tinatawag po natin, sinabi kanina ng una, yung Climate Change Consciousness Week. So, nag-i-start yon sa November 11 up to November 25, kung hindi po ako nagkakamali. Okay, sige. Ano po kaya ang may contribute po natin? Well, as students po, hindi naman po tayo na pwede sumali sa mga huge organizations or mag-start ng mga malalaking projects, no? Kahit man nagustuhin natin. Kasi kahit gustuhin man natin, ang kaya po natin ay limited lang. So, Tama. as of now, ang mga kakaya natin, first of all, is ang pagtipid sa enerhiya, no? Since we have our Earth Day, siguro naman po alam natin kung ano yung mga ginagawa sa araw na to. Kung hindi po alam ng mga viewers po natin, sa some of you po, ang ginagawa po natin noon is pinapatay po natin ng electricity para mag-conserve po ng ating energy. Kasi, as we all know, yung nangyayari po sa climate change is nag-i-emit po ng fossil fuels ng carbon emissions. And yung, at the same time, ang enerhiya po is na-form or nakukuha dahil sa pag-burn ng fossil fuel. So, ibig sabihin po is nakakuha rin po tayo ng carbon emissions. So, kapag na-preserve po natin yung energy po natin, kapag binawas-bawasan po natin, is at the same time, mababawasan po yung carbon emissions po natin. Ano masasabi mo, Robby? So, sa nakuha ko po is parang doon po sa 1 hour na yun is kailangan po natin magtiis po para po sa environment na rin po. So, yung wala po sa kuryente, kahit mainit po, dapat po kaya natin para po sa environment natin. Okay, at ngayon, subukan po natin ngayon, lalong-lalo na po sa mga grade 6 learners at grade 10. Sa first quarter, yung bagong matatag curriculum ng DepEd, yun po yung lesson natin. Nandun yung paano natin pangalagaan yung kalikasan. Yun yan, nabanggit yan ni Sir Nadet, yung pagtitipid sa kuryente. Yung mga dapat po lang gumagamit talagang natin, ino-off po natin yan. At syempre, mayroon na pong mga kasagutan ng ating mga learners at gagaling nila. Basa, Robin? Galing po kay Jillian Beltran Acervo, pagtatapon po sa tamang basurahan. Check. Nag-i-start pala ang pagtulong natin nung awareness natin sa kalikasan, sa isyu ng pangkalikasan. Nag-i-start yon sa family. Opo. Okay. Kaya nga po yung challenge, doon po sa family natin, paano natin inilalagay ang ating mga basura? Di ba? Sabi nga ng klase ko kahapon doon sa agility, dapat po mayroon tayong segregation. Nag-i-start ba yun, segregation, di ba? Opo, sir. May doon, ang sinabi ko roon, may challenge doon, nagbinigay ko, dapat mayroong tinatawag doon pa lang sa bahay, hindi yung lahat ng basura ay isang lagayan. Opo, sir, parang sineseparate po yung mga classes po ng basura natin. Yan, di ba? Ang ganda, no? Tama, sir. Tama yun. Nagagawa kaya ito sa mga nanonood na sa atin? Sana po nagagawa, no? Nagagawa niyo po ba yun? Sige, basahin ang susunod na, comment. From Kirsten Sanchez po, for me, we should always do reduce, reuse, and recycle or planting simple plants. Ayun, ganda. Tama rin po. Ang ganda ng sagot. Parang hobby win po yan, no? Yung... siguro natatandaan nyo yung 4 hours. Yes po. Yes, sir. Ano po yun? Lesson po natin yun. Number 1, reuse, reuse,
Ano po? Reduce, recycle, and restore. Yes. Ayan. 4 R's. Tama rin po yung sinabi niya, planting simple plants. Kasi nakakatulong din po, no? Kasi yung plants is, ini-intake po nila yung mga carbon dioxide. And Opo, nag-exchange nga po. po for, oxygen. At alam niyo Nakakatulong po, sa atin. dito sa ating new building sa rooftop, ang ganda na po, no? Siguro nakikita nyo na mayroon na po tayo doon tinatawag na mini garden. Kaya nga po natikman na yung unang yung unang harvest ng mga pechay. Ayan sila Sir Jonel at saka ni Sir Henry. Masarap. Talagang nakatikim na ng mga unang harvest po ng ating mga tinanim doon sa sa rooftop po natin sa new building. Naulam na po ba, sir? Naulam Naulam na. Tanungin natin si Sir Jonel kung masarap daw. Masarap po. Ayan. Sana Masarap, kami sir. rin po makatikim, sir. At sabi naman ni Jana Beatriz, basa. Raise awareness, educate peers and the community about climate change, its causes and potential solutions, organize workshops, seminars, or awareness campaigns to promote environmental consciousness. Ayan Ba? po. Yan po yung tatlong mahalagang questions na kailangan natin masagutan, no? Along the way sa ating topic ngayon. Ang una, what is global warming and climate change and why are they important issues to address? Yan po yung number 1. So, pangalawa, what is the role of individuals, schools natin, communities, and governments in addressing global warming and climate change? At yung pangatlo, how can education and awareness play a role in addressing global warming and climate change? So, yan po yung sasagutan ngayon ng ating mga learners kasi part po ito ng ating online class. No? So, take note po, yun po yung 3 essential questions. Yan. Sagot tayo, guys. Sige. Sagot. Basa. May mga sagot na rin Okay. ng ating mga learners. Gaganda nga po ng mga sagot eh. Okay, so from Chanel Bongo. As a student po, we can help to prevent climate change by reducing energy consumption, conserve water, reduce, reuse, and recycle. And lastly po is we can walk, bike, or taking a public transportation. In these ways, we can prevent climate change and we can create a more sustainable future. Ang galing naman ni Chanel, ano? Nice one, Chanel. Kilala niyo ba yon? Anong level yon? No idea, sir. Walang Hindi idea. So, ito naman. Galing po kay Zoe De La Cruz, don't keep the lights on for hours. Ayun, check. Kasi kasama sayang. Earth Hour, ginagawa po natin dito. No? Sa every yung last period, no, last hour, naka-off na po pati aircon dito sa mga offices. Electricity. pati Tsaka yung hindi rin po sa mataas classroom. yung babayarin po sa kuryente, sir. Ako sayang yung sir. no? Hindi No, naman pambili gagawin. na sana natin ng masustansyang pagkain na i-divert pa doon sa bayaran natin ng Oo, sir. hindi lang po yung hindi lang po yung electricity, pati na po yung ating tubig. No? Tama. Okay. Sige, basa. Yan, si Akesha. Akisha de la Vega. Conserve water, use water wisely. Fix leaks and consider installing water-saving devices. Conserving water helps ecosystems and reduces energy needed for water treatment. Tama. Okay, ang ganda ng inano niya dyan, ano? Use water wisely, fix leaks. So ngayon, pag nakakakita kayo doon sa mga CR, nandito naman po, mga aktibo po ang ating mga maintenance dito. Kaya nga po, mayroon na silang radyo. Kasi pag may concern, itatawag nila para maayos agad yung mga leaks. Tama. Tapos kayo na rin po, wag niyong hahayaan na pag nakita niyo na tumutuloy yung tubig, i-off nyo yung faucet. Pag hindi nyo kaya, itawag natin sa ating mga maintenance. At yung mga nakabukas doon, kung wala namang gumagamit na mga rooms or sa CR, dapat naka-switch off din. Tulad po diba? ng sabi niyo nung nakaraan, sir, Ayan. dapat may kusa. May Yes, sir. kusa. Ayan. Practicalities. At sabi ni, Galing po kay Johan Cooper, use solar energy. Ayan. isa rin po yan. Sana nga Renewable po, energy, sir.
makaisip po tayo dito sa ating school at may mag-donate po sa mga nanonood ngayon, maganda po, mayroon tayong solar po na dito, panel, Tama, no? sir. So, mahirap lang yun. Mataas, no? Mahal yun, pero pang matagalan naman po. Sayang din po yung naano lang natin, i-generate, di ba, yung init ng araw, no? Good investment din. Good investment. Ang Yun init din po. ngayon, sir, no? Yan, mainit. Mabe-benefit po natin yun. Okay. So, ano po ba yung maitutulong po natin, sabihin, yung programs na yung atin, sabihin, nag-start dapat sa family. Tapos ngayon, our school is the second home. Ano po yung naiisip nyo na maari tayong makakontribute dito sa ating pinag-uusapan natin ngayon, yung global warming and climate change? Sige nga. Okay, since sa team po natin is family na po tayo lahat dito, is parang i-spread mo natin yung awareness po or yung kaalaman po natin about sa importansya po ng climate change or yung yung kalikasan po natin. So, parang yung mga solutions and mga dapat gawin natin is parang i-share po natin para po, syempre, masolve po. Ayan po. Yes. And thank you, Robin. Sige, Bernadette. Actually, nagagawa na po sa school to kasi tuwing flag ceremony po natin, may mga nagsasabi na po or may nag-a-announce na po tungkol sa mga pwede natin gawin para makabawas po dito sa damage po. Tulad ng pag-iwas po sa gamit ng single-use Ganda. plastics. Tama. And then yung proper waste segregation po, no? Pinapractice na po natin sa CSBN yun. Ayon. At saka kung makikita natin, background pa lang, ayon po yung ating pinapahalagahan, no? Yung background natin, 'di ba? CSBN loves Mother Nature. Yes, sir. Yan. Yun po dapat kasi isa lang po, hindi po ito for the common good. Yes, sir. Yes, Yan, pangkalahatan lahat na po. pangkalahatan. Hindi lang po na dito natin ginagawa for our school lang po, pero yan po yung ating share, no? Yung ating contribution para sa inang kalikasan. Yes, sir. Yes. For the world na rin. So siguro maganda po yung mga katanungan, ang mga po ngayon yung mga mga kasagutan ng ating Opo, mga maganda, sir. learners. So, marami pong salamat. Sana po ay itong pinag-uusapan natin, let us put in action. No? Yes. Thank you and Thank you po. bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus the Lord be with you. So we will now study again or focus our attention on another scripture passage.
and share our insights or thoughts about that. No? So today I am choosing a passage from the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 15, verses 25 to 26. The passage goes like this. He must reign until he has put all his enemies under his feet, and the last enemy to be destroyed is death. So he refers here to Christ Jesus our Lord, and we are dealing with a passage that is eschatological. Eschatological is from the word eschatology, or the science of the last things. Now, before we go into that, we may wonder, no? Jesus has enemies? Of course, no? Jesus has enemies. One is evil, and the personification of evil is no other than Lucifer. And then sin, another enemy of the Lord, and death. So, in the end time, when Christ will return to judge the living and the dead, as taught to us by not only the sacred scriptures, but also by the church tradition, He will come as the King, King of kings, and everybody is living and dead, those who are fallen asleep, will rise again and will meet the Lord and will be judged according to the life spent here on earth. So, of course, we know the story na there will be a separation. Those who are disciples of the Lord in their lifetime have committed themselves to Him and to His Word will be chosen to be with Him forever in the kingdom of His Father. And that is the sheep. And there will be goats, those who will be separated eternally from God. So, yung eschatology is the science of the last things. So one of the things that we experience in life is that everything has an end. Everything ends, no? Sometimes relationships do end, and our mortal life has an end. We all die. We succumb to death. We succumb to sickness, and even things have been affected because of the sin of Adam and Eve. Everything ends. So, in the end time, in the last time, when Jesus will come, the last enemy, after, of course, conquering evil, and He has already conquered sin through the crucifixion on the cross, the last enemy to be destroyed during the end time is death. So, there will be no more death. But the good news for all of us, and because when Christ defeats death, there will be forever. So, sabi nga nila in the past, no? May forever ba? Of course, there is forever because God is eternal, God is infinite, and God's love and mercy is forever. So we are dealing with eschatological verse, yung first letter of Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 25 to 26. It gives us hope that during Holy Week, we sing, there's a song there that says, death has no more sting. No? Nawala na ng poison ng death because Christ has already resurrected from the dead. He is alive, He is with the Father, and when He returns, He will destroy the last enemy. And the last enemy is death. And all the chosen ones
will live forever together with Him in the kingdom of the Father, together with all the saints and angels in heaven. So what a very beautiful message for all of us. It gives us hope that even if there's a saying, there's two certain things in this life, death and taxes. But however, because of Jesus, in the life that is to come, then there will never be death anymore. So that's it for this talk. I hope it will be of help to you and to all your loved ones. Do not hesitate to share this to all those acquaintances or friends of yours who may be benefiting from this short talk. So see you again, and you may support us by sending your stars, or by sharing this. It will already be a big help. So see you in the next Let God's Word Guide Us episode.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious God, as we conclude our time on the CSB and portal today, we thank you for the opportunities we had to learn and connect with others. We are grateful for the knowledge gained, the friendships formed, and the insights shared. We ask for continued blessings upon this spiritual community, that it may flourish as a beacon of learning and collaboration. We offer this prayer with gratitude and confidence.